Mabuting umaga sa inyong lahat. Mabuting umaga din po. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Una po ako yung ng paumanhin lang sa online. Wala pong aliluya, bakat nasa Kwaresma. Na po. Ang unang pagbasa ay galing sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang dasal ni Jeremias ay, ingatan niyo po ako, Panginoon, maraming tumutulig sa akin. Pagkat maraming nagbabalak patayin si Propeta Jeremias. Siya'y pinag-iinitan, siya'y kinaiinggitan. Kaya sabi ni Jeremias, ingatan niyo po ako, Panginoon. Iligtas niyo po ako, Panginoon. Yun ang kanyang dasal. Yun yung kanyang daing sa Diyos. Ako'y propeta ninyo. Kabalit, yan, may mga nagbabalak na ako'y ipapaslang. The plot against the prophet Jeremiah. No. Kabalit, naging matatag si Jeremias. Marami siyang pinagdaan ng pagsubok at hirap dahil sa tulong ng Diyos. Dahil sa tulong ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan ng tao, kakayanin ng tao kapag kapiling niya ang Diyos. Kaya lagi natin narinig, hindi kailangan hanapin ang Diyos, kailangan lang kilalanin ang Diyos. We don't need to look for God. We simply have to acknowledge Him. Yan. Para may laging kasama. At hindi naman nawawala ang Diyos. Bakit siya ay Diyos? Ang Diyos ay kapiling ng tao. Tulad ni Jeremias, marami din pinagdadaan ng hirap ang tao. Subalit, tulad din ni Jeremias, alam niya kapiling niya ang Diyos. Ayan ang ating alalahanin. Pangalawa po, sa Ebanghelyo ni San Mateo, yung anak ni Zebedeo, yung asawa ni Zebedeo pala, nakiusap kay Jesus. Dalawang kanyang anak ay alagad ni Jesus. Sabi kay Jesus, pwede po ba? Total naman, alagad niyo yung dalawang anak ko. Sa kaharian ng Diyos, pwede po ba isa maupo sa kanan, isa maupo sa kaliwa? Kaya sabi ni Jesus, kaya mo bang inumin yung kopa ng paghihirap ko? Kaya ko. Kaya sabi ni Jesus, ang pagpapasya, kung sino maupo sa kanan, sa kaliwa, ay nasa aking Ama. Nasa aking Ama. Yan. Parang, ito ay di natin napapansin, pero sa kalooban natin, ito ang hangad natin. Yan. Total naman, masipag naman ako. Ano ba ang akin dyan? Yan. Total naman, matagal na ako dyan lilingkod. Ano akin dyan? Yan. Hindi natin alam, yun ang nasa kalooban natin. Aminin naman natin o hindi. Kumisan ganyan tayo. Yan. We want to be entitled. Tulad nung nanay nung magkapatid na alagad. Baka pwede naman. Sa kanan mo isang anak ko. Sa kaliwa naman yung isa. Baka pwede naman. Oo. Nakikiusap yung ina. Baka pwede naman. Kasi sinagot siya ni Jesus, aba, kaya bang nasin yung dinanas ko? Kaya ba nila? Kaya po. Kahit na kaya nila, ang pagpapasya hindi sa akin, kundi sa aking Ama. Huwag kayong magtatampo kung hindi kayo mapasalamatan. Kung hindi kayo napagbigyan. Magandang ebanghelyo paalala. Magandang ebanghelyo. Maliban kung may negligence. Pero kung ginawa mo yung dapat mong gawin, ang lagi ko sinasabi, hayaan mo ang Diyos ang gumanti sa iyo. Hayaan mo, kung totoo yan, gagantihan ka ng Diyos. Sigurado yan. Kung tunay yan, gagantihan ka ng Diyos. Sigurado yan. You don't even need to ask God. Baha naman, Panginoon, ginawa ko ito. Ibalik mo naman. Diyos mismo ang gaganti. At higit pa sa ginawa mo. Pero once we think of something in return, of favor in return, that's it. Kaya sinagot siya ni
Jesus, Aba, ang pagpapahindi sa akin, antayin nyo. Kundi sa Ama. Parang ibig sabihin nito, antayin nyo. Pagbibigyan din kayo. Just you wait. Yan, hindi makapaghintay. Nagalit naman yung ibang mga alagad. Aba, gustong mauna sa amin. Ikinagalit yun ng ibang alagad. Yan. Bakit sila lumapit? Bakit gusto nila kanan kaliwa? Paano naman kami? Nainis yung ibang alagad. Ayon sa Ebanghelyo, yung 10 alagad nang marinig ito, yan, naggalit. Yan. Bakit mas malapit dun sa kanya? Ba't mas malapit ka sa kanya? Ba't hindi ako? Yan. Same with us. Ganyan din naman tayo. Ganyan din naman tayo. Bakit kailangan magalit yung 10 alagad? Ibig sabihin, ganun din sila. Gusto din nila na makilala. They also want to be entitled. Kaya nagalit sila. Kasi kung wala siya kanila, yung ganung pag-uugali na dapat ako din, hindi sila magagalit. Nung magalit yung 10, ibig sabihin, gusto din nilang maupo sa kanan o sa kaliwa. Ang pinakaaral po ng Ebanghelyo ay ito. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. At dapat mong gawin yan because that is what is expected from you. Yun ang inaasahan sa iyo. Yun ang dapat mong gawin. Huwag niyong kakalimutan po yan. Yun ang dapat mong gawin. Yun ang inaasahan na gawin mo. Huwag mong yung kakalimutan yan. Bakit tayo gumagawa? Yun ang dapat mo kasing gawin eh. At kung yun ang dapat mong gawin, bakit kailangan mong suklian, gantihan? Yun ang inaasahan sa iyo. Yung bang mga ina nagpapadede, yun ang dapat mong gawin. That is what is expected from you. Ba't naghihintay ba ng ganti yung ina sa bata? Hindi eh. Kung wala naman igaganti. Kanya ibang mga magulang ang sinasabi, ang mahalaga po na pagtapos ko sila. Ang mahalaga po na palaki ko silang maayos. Ang mahalaga po na palaki ko silang mabuting tao. Okay na yun, Father. Yan. Hindi naghihintay ng kapalit. Basta ginawa ko po ang pinakamabuti. Just do your best. And later on, you will never have any regrets. Ginawa ko po yung pinakamabuti. Pero pag hindi mo ginawa yung pinakamabuti, tiyak, kakamot-kamot ka. Sayang, dapat ginawa ko. No. Tandaan niyo po yan. Pag may nakitang pwede pang ayusin. If not, later on, we will have a lot of regrets. Dapat ginawa ko, dapat ganun. No. Kaya si Jesus, pinagsabihan yung ina, ang pagpapasya ay sa Ama. Parang, bakit kayo nagmamadali? Gawin nyo lang yung dapat yung gawin. Gawin nyo ang inaasahan sa inyo. Hayaan nyo ang Diyos ang gumanti sa inyo. Ngayon pong Miyerkules, sa ikalawang linggo, panahon ng Kwaresma, patuloy tayong turo ang gabayan ng mabuting balita ng kaligtasan. Magsitay pong